At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang sumalubong sa ating mga mata ngayong araw. 50 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakuha mula sa isang operasyon sa palasyo ng Malacanang. At hindi lang basta droga, kasama pa sa operasyon ng mga kilalang personalidad sa gobyerno na nahaharap ngayon sa kasong droga at korupsyon. Ang mga pangalan ng mga matataas na opisyal ay kasali sa kontrobersyal na ito at ito ay si President Coting ng Norte Jr. at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ayon sa mga impormasyon mula sa mga otoridad, isang malawakang operasyon ang isinagawa sa palasyo ng Malacanang na nagresulta sa pagkakahuli ng mga iligal na droga at mga drug syndicate na matagal nang nagpaplano ng kanilang mga aktibidad. Ang mga droga ay natagpuan sa ilang lugar sa loob ng palasyo at iniimbestigahan na rin ang mga kasangkot na opisyal. Ayon sa ilang source, may mga ebidensya na magpapakita ng direktang koneksyon ni na PBBM at Romualdez sa operasyon ng droga. Dahil sa nangyaring insidente, maraming netizens at mga mamamayan ang nagulat at naglabas ng kanilang saloobin sa social media. Marami ang nagtatanong kung paano nakalusot ang ganitong klase ng operasyon sa loob mismo ng Malacanang. Sa mga pahayag ng mga eksperto, sinasabi nila na ito ay isang seryosong usapin na kinakailangan na mabilis na aksyon mula sa mga otoridad upang mapanatili ang integridad ng gobyerno at mapanagot ang mga nagkasala. Samantala, ang mga leader ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng NBI at PDEA ay nagsagawa na ng mga press conference upang magbigay linaw sa nangyaring operasyon. Ayon sa kanila, mahigpit nilang tinututukan ng issue at tiniyak na walang siyempre na makakaligtas anuman ang posisyon o status nila sa lipunan. Bukod dito, tiniyak ng mga otoridad na tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon at walang itinanggi na pagsusuri sa mga kaso ng mga nasasangkot. Habang isinusulong ang mga kaso laban sa mga sinasabing sangkot, patuloy na binabantayan ng publiko at mga eksperto ang susunod na mga hakbang ng gagawin ng gobyerno. Ang mga kaganapang ito ay magdudulot ng malawakang epekto hindi lamang sa mga personalidad kundi pati na rin sa tiwala ng mga mamamayan sa mga leader ng bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. May mga bansa na ginawa yan in the past. But anyway, sa atin sa Pilipinas, gusto nyo ba yon? Illegal yan. Kung hindi, pag ginamitan ng dahas o ginurgur ng literal yung mga hudas, yan ay illegal. Pero kung yan ay maging matagumpay, o sabi ko nga, maging successful, na walang ginurgur, diba? Pwede naman mag-military takeover, pero wala kang gugurgurin. Ipakita mo lang ang power mo. May mga ganun, ipapakita lang nila yung kanilang power na tama na, sobra na sa mga bangag na ito. Diba? So ngayon, illegal lang yan. Ay, mamananagot yung mga military. Kaya iba natatakot din yung mga yan. Huwag kayo talawan. Yung iba, ayaw pa magsimula niyan. Although, ang dami kong nakausap na mga men and women in uniform, hindi ito direct kong friends of my friends, na kapag kami ay nagkakape, tatawagan ng friend ko yung kanyang kaibigang pulis, kaibigang military, tapos pinapakilala sa akin, ganyan-ganyan. Oh, Miss Marlica, we're watching you. Nako, thank you. Nag-aantay lang po kami ng pagkakataon, ganyan-ganyan. Siyempre, maiintindihan ko naman kayo na natatakot kayong mawalan ng benepisyo kasi talagang vindictive nga itong mga bangag na ito. Pero kung kayo ay manindigan para sa kaban ng bayan, hindi naman tayo nananawagan dito na manggurgur kayo ng tao. Diba? Gurgurin nyo lang yung administrasyong bangag dahil kayo ay kumakampi sa mga Pilipino. Dahil kayo ay nag-aalab ang inyong damdamin dahil wala ng democratic, wala ng democratic process or democracy sa ating bayan. Dahil lahat ginugurgur kayo, katulad na lamang ng inyong kabaro na si Wilkins Villanueva, si Colonel Grajado at iba pang mga polis. Tapos yung mga nakakulong, yung mga kriminal, yung mga gumugurgur ng tao, literal na gumugurgur, ay pinapatakas ni Bangag, di ba? Administration, katulad na lamang ni Matobato, katulad na lamang ni Asierto, kung sino pa. Di ba? Pinapatakas nila at ginagawa ng mga kapiki-piki ang passport ng iba ang pangalan. Hindi po makakatakas si Matobato at iba pang mga jejemonyo gamit ang peking passport kung hindi nakipagsabwatan sa immigration. Yan yung sinasabi ko sa mga illegal sa immigration. Hindi yan makakatakas kung walang basbas.
So, ang ibig kong sabihin, wala na kasing batas sa Pilipinas. Kaya, pwede maging option talaga na mga brusko na magkaroon ng military takeover, military junta, then siguro kapag naging successful sila without without dugo-dugo, you know what I mean, di ba? Walang nagbuwis ng buhay dahil na ipakita nila yung kanilang power na dinidepensahan nila yung flag, yung taong bayan. Kaya sila ay luminya na kayo lahat dyan sa labas at sasabihin nila na kunyari, tama na, hindi na maganda ang pamumuno ng isang adik na presidente. At ang advice ko lang, mga kababayan, sa mga military, mga brusko, once na ginawa nyo yan, at I know papunta kayo dyan, okay? Once na ginawa nyo magkaroon ng military takeover, huwag ninyong gayahin ang mga bangag. Huwag nyo kaming isuppress sa pananalita namin sa aming First Amendment, I know, US pala yun, sa aming freedom of speech. Gawin nyo yung tama para maging successful kayo. Di ba? Huwag nyong gurgurin ang malayang pagpapahayag, malayang pananalita, malayang pagkukomento, at pagkikriticize sa gobyerno ni Bangag. Kaya nga tayo, lalabas kayo, di ba? Kung lalabas kayo at ipakita niyo yung mga alindog ninyo, huwag ninyong gayahin ang mga bangag. The reason why kaya kayo nag-come out, di ba? Dahil ayaw nyo yung ginagawa ni Marcos Jr. na pagdanakaw, paggugurgur ng mga PSD, pag-smuggle, pangingidnap, pagtataas ng mga bilihin, kawawa naman kayong lahat dyan. Huwag nyong gagayahin ito, mga hitad. Mga pulis, mga sundalo, huwag niyong gagayahin ito. Huwag kayong mag-ala martial law. Gawin niyo lang yung tama para sa taong bayan. Okay? Kumilos kayo. Kung gusto niyong kumilos, isave ninyo ang inyong bansang pinakamamahal. Dahil kung hindi kayo kikilos, ipupush ko kay President Trump. Talagang magmamaniklod ako, Lolo Trump, sakupin niyo na ang bansang Pilipinas. At ikulong o igurgurin ang mga kawatan ng mga politiko para again ang makinabang ng resources ng taong bayan ay taong bayan. Hindi iilang pamilya o maraming pamilyang nasa Kongreso, Senado, nasa mga gobyerno ang patuloy na ini-enjoy. Tignan nyo ang mga hiho di punggol. Pabakabakasyon ang mga magnanakaw sa Korea, sa Japan, sa iba't ibang bansa. Gamit ang pera ninyo. Samantalang kayo, padil-dil-dil-dil lang ng asin. Panudol-noodles lang. Diba? Noodles lang kamo. Pakamukamote lang kayo dyan, although healthy yan. Pasasaging-saging lang kayo, saw-saw-saw-saw sa ginamos. Samantalang sila, kumakain ng Kobe, ng steak na pinakamamahal na mga mamahaling steak na, bago kainin, minamasahi pa yung mga baka. Diba? Para yan sa kanilang mga pamilya, sa mga sarili nila, sila ay nag-i-enjoy sa pera ninyo. Kasi ayaw niyong manindigan. And I hope, kapag nagdesisyon ang mga bruskong, mga kalalakihan, at mga maalindog na mga kababaihan na uniformado, ay isipin ninyo na kung manindigan kayo, hindi dahil magsiga-sigaan kayo o mag-martial law type kayo, katulad ng ginagawa ngayon ng mga bangag at ng tatay niya, kundi kung gawin nyo man yan na lumabas kayo, you're doing it for the common good, for the Filipino people, hindi dahil sa inyong personal interest din. Then you wait for what? Like a couple of months, then ilagay nyo si Sara Duterte. Or ako naman kasi ganito, this is my opinion pagdating dyan. I really don't care kahit si Juan de la Cruz, kahit si Karen Bautista ang ilagay nyo dyan, si Maricel de Mesa, okay? Si Sandy Cabuntala, kahit silang ilagay nyo dyan, wala akong pakialam. As long as ginagawa nila ang para sa Pilipino, as long as panagutin, gurgurin ang lahat. Diba? Yun ang panawagan natin. Talagang puksain. Puksain lahat, bawiin ang pera ng Pilipino sa mga kawatan at ibartolina o gurgurin, gurgur squad.
'Di ba? Isa sa gusto ni Attorney Vic din yan ay gorgor. So yaan dapat ang gagawin ninyo para magkaroon kayo ng maalwang Pilipinas. Kung patuloy na lang tayo, well, I'm just looking forward na kung may mga nakakarating sa ating mga impormasyon na baka mag-aklas ang mga brusko. Ibalik ninyo, mga kababayan, ang peaceful community kung gagawin nyo yan. Kasi may pros and cons naman yan eh. Ang kagandahan niyan, kung talagang pag binitbit nyo si Bangag at ilublob nyo sa Kumunoy, ilagay nyo sa Bartolina, kung saan nyo man gusto gawin, mga kababayan, dapat yang mga walang kwentang tao yan. Si Lisa Tanas, isang butod, isang kawatan, isang kidnapper. Ikumpara naman sa inyong mga brusko, ikulong nyo yung mga hayop na yan. Burahin nyo ang pangalan nila sa lipunan at tuluyan nyo silang burahin. Pagbayarin nyo sila sa kanilang mga kasalanan dahil mamamatay tao yung mga hayop na yan, manggugurgur, magdanakaw, lahat na. Yan ang gawin ninyo, mga brusko. Yan ang magandang posibilidad na pwede nyong gawin as military, as men and women in uniform, na sumumpa. May pakiskis pa kayo sa flag, di ba? Well, sa Pangulong Duterte lang naman ang nakikita ko talagang na nire-respeto ang natin, ang ating flag at bansa at talagang ginugurgur ang mga dapat gurgurin na mga kawatan, na mga letse sa kaban ng bayan. Yan ang gawin nyo, mga military. Huwag nyong paduguin. Huwag kayong magpadugo. Diba? Alam mo yun sa Ilonggo, meron yan eh. Kailangan may padugo pag yung mga nagpapatayo ng mga building, diba? Minsan may padugo yan. Minsan may mga na mamamatay dyan, diba? May mga nagbubuwis ng buhay. Ang tawag dyan sa amin is padugo. Huwag na kayo magpadugo. Kailangan nyo lang pantayin ang kanilang mga tiil. Diba? Kailangan nyo lang tanggalin sa pwesto ang mga mandarambong. Labanan ninyo ang katiwalian, labanan ninyo ang kanakawan, labanan ninyo ang kasmagliran, ang kakidnapan na ginagawa ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos. Yan, naging powerful sana kayo at tutukan ninyo ang kapakanan ng taong bayan na ngayon, tignan ninyo, ulit-ulitin natin, ang inyong kabaro dyan sa Basilan ay ginorgor na lang, nang ganon-ganon na lang, namamayagpag ang mga rebelding makakaliwa o iba pang mga rebelde, ang mga krimen, ang pulburon ay lalong bumabagsak, nagmumura at affordable na sa mga kabataan. Yan ba ang proud to be Filipino? So you do good. You do something, mga military. Kung magkakaroon ng kayo ng military, tsuba-tsuba, di ba? Huwag nyo lang hayaan na gurgurin ang freedom of speech ng taong bayan. Ganito pa rin, huwag nyo silang kasuhan. Huwag nyo silang ipatawag sa Congress. Well, kung abolition na yung Congress, edi wala nang Kongreso. But again, huwag kayong tumulad kay barbers. Yang barberong ulol. Huwag kayong tumulad kay Abante, kay Fernandez, kay Ortega, kay Adjong, kay Akop, lahat ng mga hegemonyong mga julul na pikon sa atin, sa aming mga vloggers, and even you netizens, pikon na pikon sila dahil binubukelya natin ang kanilang mga kawalanghiyaan, katulad nga kay Colonel Grijaldo na binuking ni Colonel Grijaldo na ang congressman, katulad ni Ako, ni Abante, ni Fernandez, ay pinipilit siyang impluwensyahan para ayunan ang kanilang mga kasinungalingan. Diba? Kayo mga militaryong bruskong-brusko, yan ang mga unahin ninyo. Ikulong ninyo ikulong ninyo yung mga yan. O ano man ang pwedeng possible na kaparusahan sa mga yan. Huwag ninyong sikilin ang aming mga karapatan na magsalita. Diba? Sana payabungin nyo naman ang buhay ng mga Pilipino. Diba? So ako naman, mataas ang respeto ko sa mga matitinong military, di ba? Kasi dati gusto ko maging police or sundalo nung bata ako kaya kung ano nung pinaggagawa ko sa buhay ko, umakyat ako ng niyog. Umakyat ako ng mga katalunan, ng mga forest. Hindi, totoo 'yun.
'Di ba pag gumugulong-gulong ako kasi feeling ko ako si Wonder Woman. Well, but seriously kasi gusto ko nung bata ako, parang pag nanonood ka ng mga movie or show, gusto mong lipulin ang mga kasamaan, 'di ba? Ano bang sinisimbolo ni Wonder Woman, 'di ba? Ni Superman, 'di ba? Ang symbolism niyan ay nililipol nila yung mga masasama. So ako nung bata pa lang gusto ko maging Wonder Woman at tatalian ko lahat ng ulo ng mga kawatan, 'di ba? I think kaya ganon. So anyway, sana gawin niya ng military ang tama para sa kapakanan ng taong bayan. Ipasuka lahat ng ininom ni Satanas na mamahaling wine, ipasuka lahat ang mga ninakaw nila kahit na nasa ibang ibang bansa na. Well, para hindi nila mapakinabangan ang mga ninakaw nila, the ultimate solution diyan is gurgur them sa loob ng kulungan. Gurgurin ang administrasyong walang hiya. 'Di ba? Kailangan nga makita natin na anong gusto nyo? Buhay sila na nakakulong sa Bartolina or gurgur right away. Kapag meron tayong legalidad na pagbabasehan na sila ay literal na gurgur. I think para sa akin, lahat, to me, gurgur the whole family. Kung may kapangyarihan ako sa ngalan ng legalidad, I will gurgur all of them para hindi na nila mapakinabangan ang ninakaw nila. Hanggang sa kaduluduluhan na lahat ng kamag-anak nila, yun nakikinabangan kasi hindi naman lahat ng kamag-anak makikinabang yan. Yung hindi lang yung alam mo, matitrace mo kung sino ang nakinabang sa mga ninakaw nila. Gurgur all of them. Burahin sila sa mapa. Burahin sila lahat para hindi nila mapakinabangan ang perang ninakaw nila at hindi na sila dapat pamarisan. Dahil sinira nila ang ganda ng Pilipinas, sinira nila ang kinabukasan ng Pilipinas, binaboy nila ang utak ng mga kabataan dahil sa pagpapalaganap ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. ng ng pinagbabawal na pulburon, ng droga at kung ano-ano pa. Mga palangga, naging successful, okay? Ang mga, naging successful naman sa ibang bansa katulad ng Thailand. Di ba? Sila ay nagkaroon din ng military junta. Anong ginawa nila, mga palangga? Sinugpo nila. Di ba? Hinuli nila lahat ng mga kawatan. Kaya tingnan mo ngayon ng Thailand. Di ba? Kaya nga gusto ni Altenco doon Doon nagpakasal ang kanyang anak. Nandoon ang mga kawatan na cabinet secretary. Kasi feeling nila mas masaya doon sa Thailand over sa inyong Pilipinas nyong mahal. Right? Doon sila nag-enjoy. Kasi mas maganda ang sistema, mas ligtas ang mga tao sa Thailand kumpara sa Pilipinas na natakot sila siguro siguro nasa beach sila kung saan man sila. Baka biglang silang bangbangin ng mga makakaliwang grupo. Bira mo sila mismo, wala silang tiwala sa sarili nilang bayan. Wala silang tiwala sa security dahil hindi naman secured ang pamumuhay ng ating mga palangga, di ba? So yan ginawa ng Thailand. What else? Sino pa ang gumawa nito? Like, what do you call it? Myanmar. Okay? Recently, di ba? 2021. Although hindi maganda yung nangyari sa kanila kasi maraming mga karahasan and everything, ako ayaw ko yan mga nangyari sa Pilipinas. Na magkaroon ng duguan. Ang gusto ko lang magpakita ng paninindigan ang mga men and women in uniform kung gusto nyo talaga. Kasi yan ang nakikita natin dyan, nalalabas sila sa kalsada, lumabas na kayo. Pero wag na kayong manakit. Diba? Panagutin nyo lang ang mga bangag. Diba? Yan ang gawin ninyo mga hitad. Kasi pinoprovoke na. Si Barbers, pinoprovoke si Grijaldo. Tawagin mo yung mga kakampi mo. Nasaan ang professionalism? Nasaan ang ethics? Which is wala naman silang ethics. Wala na silang sinusunod na batas. Diba? Instead, i-encourage nila ang mga Pilipino, ang taong bayan, ang mga estudyante, mga kabataang estudyante, na you have to be part of the public discourse. You have to be part sa mga usaping panggobyerno, public interest. Anong ginagawa ni Barbers na mga buwakan ng ina? Anong ginagawa ng bangag na gobyerno? Ipatawag yan! Ipatawag si Jason sa
Ipatawag si Pam. 'Di ba? Ipatawag si Maui, ipatawag si Attorney Trixie. Ipatawag si Ana Maalindog. Uy, ayan, yan ang pinagtan ko na apelyido mo, teacher, Prof. Ana. Maalindog ka na. Ngay? Yan ang gawin nila. Ayaw nila tayong magsalita. Si Marlica kasuhan. Kasi yung bunganga ni Marlica, pinagli yata ako sa halo. Diba? Pinagli yata ako ng nanay ko sa halo. Alam niyo yung halo? Ano ba sa Tagalog ang halo? Hindi ko alam. Di ba ang halo lang? Bangag! So, ganon yun mga palangga. Ano ginagawa ng mga jutang GNMS dyan? Sa Kongreso, patawag si Marlica, kasuhan si Marlica, kasuhan si General Macanas. Oh, ni Acorda, lahat na lang na magsasalita, tangina ng mga hayop na to. Kakasuhan, di tama na lang yan. Kung gusto ng mga military na, you know, kayo ay magkaroon ng military intervention, then go for it. You have to make sure na magwagi kayo at magnawagi ang taong bayan. Kasi pag hindi kayo magwagi at hindi kayo buo, talagang papagurgur kayo ni Bangag at tatanggalin yung mga benepisyo ninyo. Alam ko yan ang kinatatakutan ninyo. Huwag kayong matakot sa isang bangag. Kung nga, hindi takot, kayo takot. Tangay ng mga yan. Ayun, bayawak daw yung halo, sabi ni Romeo Roa at John Ree. Di ba, bayawak? Doon ako Diba? Gusto nyo ba maging ano? Yung ngangabel siya maging bayawak? Halo? Oo nga, naalala ko sa utang yan. Halo, my God, 30-something years ko lang huling narinig yun. Pabo. Pwede rin ako pinagpili sa pabo, sabi ni AB. Turkey yung maingay. Di ba yung halo? Hindi, yung halo kasi hindi na. Laging gumaganon eh. Pabo, sabi ni Wanderer. Pinaglihin niya ako sa pabo. Masarap yung turkey eh. I know. Pero you know what? Kaya ko magluto ng masarap na turkey. Nalagyan ko ng tanglad yan. Ayoko ng turkey pag Thanksgiving, yung very American way of cooking. Hindi ko ginagawa yan. Pag nagluluto ako ng turkey, ng pabo, nalagyan ko ng bonggang-bonggang maraming tanglad, bawang, and everything. Kaya nagiging lechon manok ang lasa. Diba? Gangis. Oh my God. Sabi ni Cathy Magbago, yung tuwing takip silim yung maingay sa atin. Gagangis. Yeah, gagangis. Si Tatay Duterte, wala pa namang ginawa. Wala namang ginawa na ganyan. Halos isumpa pa si Tatay, sabi ni Joanne Pantoa. Ayun na nga, kasi intimidated sila sa ngangabels at talino ni Pangulong Duterte. Intimidated yung mga hayop. Well, not intimidated is the right word, actually. Inggit. Diba? Inggit ang mga hayop na yan sa utak ni Pangulong Duterte. Crickets, sabi ni Victoria Custodio. Yes. Junugin sila ng Juhay. Hindi ko alam sa military kung gusto nilang gawin yan malaki. Good luck. Marlican Angel, Ilongga ka nga agad. Oo naman, lahat ng mga nabadwan ko sa nung bata ako. Nung bata ako, bala palangga. Hindi na ako nagakadto ng mga talon. Mga nyug, inaakyat ko yan. Tapos, kunyari, may buko yan. Tapos nakita ko si Bangag, laglagan ko ng buko. Tapos, diba? Hanapan niyo ako ng buko na nakatayo doon si Bangag sa baba. Aakyatin ko. So, lalagyan ko ng maraming buko para masarapan siya. Diba? Gawin siyang salad. Okay? Buko salad. Mga walang kaluluwa yung mga jayop na yan, sabi ni Marlene Mandresa. Kailan kaya magiging 52 state or 52nd state ng state of USA ang Pilipinas? Excited na ako maging president si Trump, sabi ni Lodi Petmalo. Organic chicken, madam, sabi ni Ferd. Ay, Ferdinand, kumusta na yung mga manok mo? Ayan. Oy, gising na gising si Judith Villesa Sanso. Ay, palang gaasang ka, dito ka? Dahil ka nang gising. Parang ako, ikaw, hindi ka tutulog. Okay. Maayong buo. Sabi ni Clyde Fernandez, bongbong salad. O, di ba? Garen Mihares, maayong buntag, Madam Marlica and Marlicans. Ngayon na ako nakabalik kasi parang black din ako. Di ako maka-join sa live chat. Tapon lahat ng ang kanila sa Pluto para hindi na makabalik. Naku, gagastos.